Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng Music OPM Songs. Title, Arnold Clavio, tinawag na Hocus Pocus ang pagdamay kay Romualdez at Saldico sa isyu ng flood control. Matapang na nagbigay ng opinion si Arnold Clavio tungkol sa isyu na umano'y Hocus Pocus sa flood control project kung saan nadadamay sina Speaker Martin Romualdez o dating Speaker at Congressman Saldico. Ayon sa veteranong broadcaster, tila nagiging palaisipan kung bakit lagi na lang nadadawit ang ilang opisyal sa mga proyektong may kinalaman sa pundo ng pamahalaan. Giit ni Clavio, dapat umanong bosisihin ng mabuti ang mga aligasyon at huwag basta maniwala sa mga paratang kung walang sapat na ebidensya. Kasabay nito, nanawagan siya ng transparency sa lahat ng proyekto ng gobyerno upang maibalik ang tiwala ng taong bayan. Patuloy naman ang mga diskusyon online hinggil sa isyong ito, lalo't malaki ang epekto ng flood control project sa mga lugar na madalas bahain. Okay. So, anong ibig niyong sabihin sa Hocus Pocus? Ano ba ito? Para bang ginagawan lang ng kwento-kwento? Parang ganun ba yun? Na yung mga nagpaparatang, kung wala kayong ebidensya, tumigil kayo. Di ba Hocus Pocus magic? So, anong ibig sabihin nito? Dinidepensahan niya sina Saldico at Romualdez? Nagtatanong lang. Tingnan natin ang people who reacted, ha? Dali, ha? Ito. 3,300 people reacted. 2,300 tumatawa sa kanya, hindi naniniwala. 827 ang galit. 91 lang ang nag-like. So, sorry po, Mr. Clavio. Kakaunti ang naniniwala sa inyo. Galit nga sila, tinatawanan ka eh. Kasi lumalabas, dinidepensahan, ito, opinion ko lang ito, pagkaintindi, dinidepensahan niya itong dalawang kongresista. Okay, mga Bags, Bukiron, mga comments. Kumahol na naman si Bantay Salakay. Bakit siya tinawag na Bantay Salakay? Kim Sigobia, ito ang klaseng medyang blank. Medyo masama. Hindi ko babasahin. Michael Lakdu, ito na naman si Boy Tokmol. Okay. So, itong pahayag ni Arnold Clavio, i-relate ko sa pahayag din ni Ombudsman Remulla. Kay Saldico, hinulog na o nilaglag na ni Ombudsman Remulla kasi kahit nung nasa DOJ pa si Ombudsman Remulla, sinabi niya na nakikialam itong Saldico. Gusto niyang i-rig ang bidding doon para makuha yung favored contractor. So, yun pa lang, ebidensya na yun eh. Laban kay Saldico. So, marami na ang nagtuturo kay Saldico. Kay Romualdez naman, sabi ni Ombudsman Remulla, wala pa daw ebidensya. So, sorry na lang. Yung mga umaasa na darating ang panahon na maparusahan ang dating speaker, wag na tayong umasa. Kasi nga, inamin na ng ombudsman na wala, mahinang ebidensya. Yung kay, Master Sergeant Orly Gutesa, delikado. Baka sa November 14 na hearing ni Senator Lacson sa Blue Ribbon, baka sisirain nila ang testimony ni Gutesa. Wala na. Sino pa yung mga nasasangkot? Si Saldico lang talaga, maraming nagsasangkot. Kaya ang problema, wala man dito si Saldico. Paano mapanagot si Saldico kung nasa ibang bansa? Pag hindi mapauwi si Saldico, lalong mas safety si Speaker, dating Speaker, Martin Romualdez. Yan ang nakikita ko. So ano? May makukulong ba hanggang December? Kasi yun ang panawagan ni Senator Bam Aquino.
Ang pinakamagandang Christmas na regalo daw sa mga Pilipino, may makulong. May makasuhan at makulong bago mag-December. So ano sa tingin nyo? Meron ba? Sa akin, yung mga taga DPWH, mga kontraktor, baka pwede pa. Meron. Kaya lang, not so sure. Ang mga mambabatas ang mahirap. Kasi maingat din sila. Yung resibo o yung mga ebidensya mahirap patunayan. Ang madaling mapatunayan yung mga engineers, kay may mga pinirmahan eh. Once na pumirma ka doon, delikado ka. Yung pirma mo. Kaya madaling magpakulong ng taga DPWH. Ang maganda dito, pag may nakulong at DPWH, kakanta sila. Kaya lang, kahit kakanta sila, wala rin kung hanggang salita lang. Kung walang corroborating evidences. Tama ba yun? Mag-corroborate. Kasi kung affidavit lang o verbal lang, parang mahina. Dapat may mga ibang ebidensya na magpapatunay na yung mambabatas na yon ay nasangkot sa flood control anomaly. So, kulungan, yan, nakahanda ng mga kulungan, kailan napakaganda namang kulungan. Tapos sabi pa ni Secretary John B. Cremulya na wala daw special treatment. Papatunayan daw ng administrasyong ito na determinado sila na parusahan ang dapat maparusahan. Kaya lang, nakakatuwa naman dahil nagpagawa pa siya ng napakagandang kulungan. So, is there justice? Kung yung nagnakaw ng limpak-limpak na salapi, matutulog sa... Ang ganda yung bagong kutsun pa ata. Hindi naman ganon ang mga ordinaryong kulungan. Ang ibang mga preso nga, alam ko, natutulog diretso simento. Wala silang mga beddings, walang simento. So, kanya-kanya lang, latag ng banig, latag ng karton, latag kung ano-ano. Yun ang ordinaryong kulungan. Ang hinandang kulungan ni Secretary John B. Cremulya, nako, parang dormitory type, parang staycation lang. So, ang sarap ng buhay, di ba? O walang special treatment. Ambot na lang. So, good luck sa mga makukulong at enjoy your Christmas sa mga kulungan kung meron. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang saging lakatan ni Manoy Boy nga una niyang tanom nga namunga na. Og muna ni siya ang giputos. O giputos gyud para nga sinaw ang iyang bunga. Sunod-sunod na gyud ang pagpamunga sa among saging lakatan. Karon mo na sad ni ang ikaduhang tanom ni Manoy Boy nga saging lakatan. So namunga na sad ni ang ikaduha niya nga tanom. So ulahin na ni nga gitanom ni Manoy, apa namunga na So walo siya ka sipi. So pagaputuson ni Manoy karon. Ibitino pa. Trabaho ko anak kay. Wala makakuan. Galit? Taga-gising na tayo asahan yung isa bangat na. Dalam kumabot Yes, Papa. Oh, tingkat ang galing. Ito sa Ginoo nga ngunod na gini nga mong saging. Oo. O matawas na gyud mi ani sa kalisod. Gawas sa lakatan nanum gyud pa mi kape aron nga makadugang pod sa among kalisod ug mangunod. Ug maka-awas na sa kalisod makapaspila pa mi sa among mga anak. Oo. Pila da ini Manoy kapunuan ang imong saging lakatan? Ni 100. 180.
Oo, so dagan-dagan gyud. So sunod-sunod naman ay ang pagpamunga sa inyong saging lakatan ba? Pagpangunod sa wala saging. So tanan na namo nga atong saging lakatan Manoy ba bisan sa amo ah. So salamat kay Manoy. Salamat gud kayo. Salamat po sa Ginoo. Oo. Sa nagtan-aw sa video. Oo, sa nagsuporta.